kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para Max alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The TNBS. Trending and isang kwento, iba't ibang ang Nga malalaking balita ngayong linggo ating babalikan. Ating himayin dito sa DZRH Boom Balita Rewind. Sa ating top 3 story of the week, inilunsad ng Department of Interior and Local Government o DILG ang Safer Cities Initiative kung saan mahigpit nang ipinagbabawal ang pag-iinuman sa mga kalsada. Ano ba yung Safer Cities Initiative na yan? Yun ho yung nababalitaan ninyo na paghigpit sa mga patakaran tulad ho ng pagbabawal sa paggamit ng videoke ng lampas alas 10 ng gabi. Bukod dito, ipatutupad na rin ang mas mahigpit ang curfew hours para sa mga minor de edad. Bawal na rin, ito yung pinaka-controversial ngayon. Paglalabas ng bahay o paglabas ng bahay ng walang suot na damit pang itaas at paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Sa unang 3 araw ng implementasyon nito sa Metro Manila, umabot sa higit 48,000 ang nahuli. Kung saan sa update nga ho natin ay 53,000 na. Binatikos naman ito ng grupong Spark o Samahan ng Progresibong Kabataan dahil prone umano ito sa pang-aabuso. Posible kasi anyang mahaluan ng bias ang implementasyon at magamit para targetin ng ilang mga kabataan. Dinipensahan naman ng Malacanang ang DILG at sinabing hindi dapat ituring na discriminatory para sa mga mahihirap ang pagpapatupad ng mga ordinansang matagal nang umiiral. Sabi naman ng DILG hindi dapat makompromiso ang public safety kahit na nasa gitna ng krisis. Para naman sa ating top 2 story of the week. 2 linggo na ang nakalilipas mula nang mabigyan ng emergency power si Pangulong Bongbong Marcos para suspendehin, bawasan o alisin ang excise tax sa langis. Pero sa kasalukuyan, hindi pa rin ito ginagamit ng presidente. Tinitimbang pa niya na mabuti ng pamahalaan ng hakbang hinggil sa pagbabawas ng bawis sa mga produktong petrolyo. Pahayag ito ng Malacanang sa gitna ng mga panawagan na agaran ng ibaba ang fuel excise tax dahil sa mataas na presyo ng langis, bunsod na nagpapatuloy ng sigalot sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang buwis ang itinuturing na lifeblood ng pamahalaan o pangunahing pinagkukunan ng pondo kaya hindi ito basta-basta maaaring bawasan nang walang konsiderasyon sa magiging epekto sa kita at mga programa ng gobyerno. Dagdag pa ni Castro, hindi rin kontrolado ng pamahalaan ang tinatawag na premium o risk cost sa presyo ng langis dahil ito ay itinatakda ng international traders at suppliers. Ito rin ang naging sentimiento ni Senate Pro Tempore Ping Lacson kung saan naabot aniya sa 200 billion pesos ang mawawala sa kita ng pamahalaan kung sususpendihin ang buwis sa langis. Binatikos naman ito ng Gabriela at sinabing patong-patong na buwis na ang nagpapalala sa inflation dahilan ng pagtaas ng presyo ng lahat ng mga bilihin na binabalikat ng mga ordinaryong Pilipino. Aniya ay bilyong-bilyong piso ang nawawala taon-taon dahil sa tax leakages, smuggling at mahinang koleksyon. Ito anyang dapat ayusin ng gobyerno sa halip na pasanin ang patong-patong na buwis ng mga ordinaryong mamamayan. Sa ating top 1 story of the week, sa iba yung dagat ito pero malaki ang epekto sa atin. Ilang oras bago ang ibinigay na ultimatum ni US President Donald Trump sa bansang Iran, bigla nitong inanunsyo ang kanyang pagsang-ayon sa 2 linggong
tigil putukan. Ayon kay Trump, ito ay kung tuluyang bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz at bigyan daan ng usaping diplomasya sa pagitan ng dalawang bansa. Para sa kanya, nakamit at nalampasan na nila ang lahat ng layuning militar at malapit na rin umano silang makabuo ng isang pinal na kasunduan para sa pangmatagalang kapayapaan sa Iran at sa buong gitnang silangan o Middle East. Dahil dito isa na kaagad sa mga naging epekto ng anunsyong ito ay ang biglang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa US, kung saan tinatayang nasa $94 na lamang ang kada bariles. Gayunpaman, sinabi naman ng Department of Energy na hindi pa rin kaagad bababa ang presyo ng petrolyo sa Pilipinas kahit na pansamantalang tumigil ang tensyon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kakailanganin pa ng panahon bago pa maramdaman sa bansa ang epekto ng ceasefire dahil sa mga nasirang energy infrastructure na siyang nakaapekto sa paggalaw ng presyo sa global market. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, makabubuti ang ceasefire para mabigyan ng sapat na seguridad ang mga Pinoy seafarers na kasalukuyang nakatenga ang mga barko sa naturang waterway. At ang latest po dyan sa ceasefire na yan, antabayan nyo sa ating Global News mamaya. Naho, mga malalaking balita ngayong linggo na ating binalikan. Ating hinimay dito pa rin sa DZRH Boom Balita Rewind. Labindalawang minuto bago mag alas 6 ng gabi. Ang oras na yan. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Manila, patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Samantalang Anthony Berna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina... Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumal-dumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsuy na balita. Mga chapsuy na balita. Hoy, 6 na minuto na lang at 6:00 na ho ng gabi para sa ating mga chapsuy na balita. Happy birthday muna kay Sir Robert Mano ng DZMM. Happy birthday, Sir Robert. Wala ba tayo dyan? At syempre sa ating bossing in heaven, saan ka man yan, Boss Reggie Espiritu. Yan, lagi natin kasama kapag Sabado. Siguro kasama natin na nagjo-duty ngayon. Happy birthday in heaven, Boss Reggie Espiritu. Para sa ating mga chapsuy na balita, unahin natin ang balita sa ibayong dagat. Dumating na ang delegasyon ng Estados Unidos sa Pakistan sa pangunguna ni US Vice President J.D. Vance para sa peace negotiations sa Iran. Kapwa sinalubong ni Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar at Military Chief ang mataas na lider ng Amerika at Iran na nagsisilbing mediator sa dalawang nagbabanggaang bansa. Hindi pa tiyak kung gaano katagal ang peace talks, ngunit ayon sa local news sources, posibleng abutin lang ito ng isang araw. Ito ho ang tutukoy kung magiging maganda nga ba yung kalalabasan nitong ceasefire at tuluyan ng mabubuksan ang Strait of Hormuz. Siyempre, tigil putukan o tigil gera. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Samantala, alamin muna natin ang latest sa mundo ng sports mula kay Jeric Sasil. Jeric?
Nasungkit ng rain or shine ang kanilang ika-6 na panalo matapos si Bakin ang Converge Fiber Xers sa score na 120-111, sapat para maselyuhan ang playoff spot sa Season 50 PBA Commissioner's Cup. Mula sa agawan ng punto sa unang half ng laro, umarangkada ang Elasto Painters sa pagsisimula ng ikatlong quarter kontra Fiber Xers, 78-61. Nagpatuloy ang pananalasa ng rain or shine hanggang sa pagtatapos ng third quarter para mayakyat sa 23 points ang kalamangan. Samantala, nagawang makabawi ng Fiber Xers at maidikit ang laban sa 10 puntos sa huling 5 minuto ng laro sa pangunguna ni Alex Stockton. Sa huli, bigo na nilang makumpleto ang paghabol matapos pangunahan ni Jalen Johnson ang opensa ng Elasto Painters na nakapagtala ng 35 points, 21 rebounds, 3 assists at 2 blocks. Yan ang update mula sa mundo ng sports. Ako si Jeric Sasil para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Maraming salamat, Jeric Sasil. Samantala sa balitang showbiz, hindi pa man nag-uumpisa ang Miss Grand International All-Stars Edition, pero mistulang tinapos na ni Gazini Ganados ang laban. Kasunod ito ng inilabas ng mga swimsuit photos ng dating Miss Universe Philippines 2019 bilang teaser sa kompetisyon. Bukod sa kanyang sexy na katawan, tampok din dito ang kanyang pixie cut na buhok. Ang celebrity photographer na si MJ Feliciano nasa likod ng mga pitik sa heavy fan favorite para sa MGI All-Stars. Matatanda ang nabulabog ang mga pageant enthusiasts nang inanunsyo nito ang kanyang pagsali sa kompetisyon kung saan siya ang ika-4 na pambato ng Pilipinas. Tampok sa Miss Grand International All-Stars Edition ang mga beauty queen na dati nang nagrepresenta sa kani-kanilang mga bansa sa international beauty pageants. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Para naman sa ating kakaibang balita, isang lola sa Cagayan nagsilbing inspirasyon sa social media matapos gumraduate sa ALS sa edad na 78. Alamin natin ang detalye sa kakaibang report ni Jackie Resho. Jackie? Nagtrending sa social media ang kwento ng isang lola sa Cagayan na kapagtapos ng high school sa edad na 78. Si Lola Genoveva Andaya ay residente ng barangay Magapit, Lalo, Cagayan at formal na nakapagtapos sa Magapit National High School noong March 31. Ito ay nang makompleto niya ang Alternative Learning System o ALS of the Senior High School TVL Home Economics Program. Noong makausap at tanungin ng kawani ng Lalo LGU si Lola Genoveva kung bakit nagpatuloy pa rin siya sa pag-aaral sa kabila ng kanyang edad, tanging tugon ni Lola ay bakit hindi? Aniya matagal na niyang pangarap ang makapagtapos pero hindi raw siya nabigyan ng pagkakataon mag-aral noong siya'y bata pa dahil sa hirap ng buhay. Kaya ngayon ay pinilit niya pa rin magpatuloy sa pag-aaral. Kaya naman saludo po sa inyo Lola sa pagpapatunay na it's never too late to fulfill your dreams. At yan ang aking kakaibang balita. Ito si Jackie Resh ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Maraming salamat, Miss Jackie Resho. Ang 13th PMAP Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Mulyas at Yuel Reyes. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Balikan natin ang ating headlines. Mahigit 32 milyong litro ng diesel na binili ng gobyerno mula Malaysia dumating na ng bansa. Kauna-unahang rollback sa diesel at kerosene posible sa susunod na linggo. Gasolina maaaring walang paggalaw. Mga nahuli sa Safer Cities Operations sa Metro Manila umabot na sa higit 53,000. TNVS driver na ng manyak sa aktres sa si Cyril Manabat sinuspinde ng LTFRB. Navota Sanitary Landfill 21 oras nang nasusunog, patuloy na inaapula. At 3 lalaki patay sa pananaksak at pamamaril sa Haniway, Iloilo. Boom Balita. Boom Balita. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado, Abril 11, 2026. Una natin to ngayong buwan dahil last week tayo ay
off-air dahil sa Holy Week maintenance natin. At nung isang linggo naman ay special episode natin. Ayan. Maraming salamat ho sa lahat ng ating mga nakasama, sa ating mga kababayan nakatutok sa kanilang radyo, at syempre sa RH Television at sa ating Facebook at YouTube Live. Sa ngalan ng ating mga nakasama sa DZRH News Center, kina Jeric Barreto at sa ating DZRH TV Tech, kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulias. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na ang programang Spotlight with Sister L.